Ang social media ay isa sa mga pinaka-importanteng source ng impormasyon, kagaya ng mga pangyayari sa ating bansa, barangay, mga ongoing court cases, bagong trends sa mga social media apps kagaya ng Facebook at TikTok, mga DIY recipe at iba pa. Pero sa gaano karaming impormasyon na pinupuno ang ating online space, meron rin mga misleading na balita or fake news. Dito sa video na ito, ituturo namin kung paano dapat maiwasan itong fake news para hindi ikaw maloko sa mga ito. Number 1, pag-verify ng mga source. Pag tayo ay nagdudulot sa mga online, dapat hindi tayo naniniwala sa lahat ng ating nakikita. Pag basta-basta sinabi sa iyo ni Sinutro88 sa Reddit na pwede mo ma-charge ang iyong laptop pag nilagay sa microwave, dapat hindi ka maniniwala agad. Dapat ang impormasyon mo ay makukuha sa mga trusted sources, kagaya ng TV network or mga trusted at officially affiliated accounts sa mga sites kagaya ng Facebook at Twitter. Sang-ayon talaga ako na kailangan suriin muna ang mga pinagmumulan bago maniwala o ibahagi ang anumang bagay sa online. Napakadaling malinlang ng maling impormasyon. May nakita ako dati sa social media na nagsasabing isang karaniwang halaman ay lubhang nakakalason sa mga alagang hayop. Ngunit napatunayang labis lamang itong pinalaki matapos kung suriin sa mga opisyal na website. At mapagkakatiwala ang pinagmumulan tulad ng mga kilalang network ng balita, organisasyon at ekspertong may credential. Number 2. Blocking. Kung meron ikaw na-encounter na fake news online na galing sa impersonation account, dapat ito ay i-block. Pag ginawa mo to, less likely ang mag-a-appear ang fake news sa iyong FYP or For You page. Speaking from personal experience, meron drama involving ang composer sa isa sa mga games na nilalaro ko na i-remove daw yung songs nila sa game. Pero soon enough, na-expose yung nag-post nito as a impersonator. Kaya ang ginawa ko at several members of the community of the game, dilock namin yung account na yun para hindi na kami mas mislead. Kung ikaw ay suspicious sa mga nakuha mo ng balita, dapat i-double check kung totoong account ba ito na hindi nagsisinungaling ng mga tungkulan sa skandal o iba pang klaseng pangyayari. Kagaya ng sinabi kanina, dapat hindi ka maniniwala agad at kailangan mo makonfirm kung legit ba ang iyong source. Maraming methods para ma-confirm kung legitimate ang iyong source. First, tignan yung mga comments. Ang most likely na nagre-reply sa mga fake posts ay bots na ginawa para lang maboost ang mga posts at user na nagko-call out na fake ito. Secondly, tingnan ang ibang source mo kung natalakay na nila ang same information. At third, i-check kung yung account ay totoo gamit ang join date, followers, at post na account. Kung lahat ay line up, mas madali ma-confirm kung fake news or real news ba ito.